Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. May isang maliit na grupo sa isang barangay na regular na nagtitipon para sa Bible study. Hindi sila marami. Ilang nanay, isang tricycle driver, at 2 kabataang bagong mananampalataya. Walang engrandeng programa. Minsan pa nga'y may mga araw na pagod ang lahat mula sa trabaho. Ngunit patuloy silang nagkikita, nagbabahagi ng salita ng Diyos, at nagdarasal para sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, napansin nila na hindi lamang kaalaman ang nadadagdag sa kanila. Mas nagiging maunawain sila, mas handang magpatawad, at mas nagiging bukas ang kanilang tahanan para sa iba. Hindi nila ito pinilit mangyari. Habang ibinabahagi nila ang pananampalataya, mas lalo nilang nakikilala ang kabutihang inilagay ng Diyos sa kanila kay Kristo. Ito ang diwa ng sulat ni Pablo kay Filemon. Ang pananampalataya ay hindi inilaan upang manatiling pribado o nakatago. Ayon sa biyaya ng Diyos, tayo ay iniligtas hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang bahagi ng isang katawan. Sa pagbabahagi ng pananampalataya, sa salita at gawa, mas nagiging malinaw sa atin ang lahat ng mabubuting bagay na tinanggap natin kay Kristo. Hindi ito bunga ng ating sariling lakas, kundi gawain ng Diyos na kumikilos sa loob natin. Ang bawat mabuting bagay na nasa atin ay biyaya ng Diyos. Ang pakikipagbahagi na ng pananampalataya ay hindi paraan upang magkaroon ng biyaya, kundi resulta ng biyayang tinanggap na. Habang ibinubukas natin ang ating buhay sa iba, sa pakikipag-usap, pananalangin, at paglilingkod, mas nakikita natin ang kayamanan ng Ebanghelyo sa praktikal na paraan. Ang hamon sa atin ngayon, ang iyong pananampalataya ba ay nakukulong sa pribadong paniniwala o ito ba'y aktibong ibinabahagi sa komunidad na kinalalagyan mo? Kanino mo maaaring ipakita ang biyaya ni Kristo sa linggong ito? Hindi upang patunayan ang sarili, kundi bilang tugon sa kanyang ginawa? Panginoon, salamat po sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob sa akin. Tulungan mo po akong hindi ito itago, kundi ibahagi ito sa iba, na may kababaang loob at pag-ibig, naway sa aking pakikipagkapwa-tao at paglilingkod. Mas lalo kong makilala ang kabutihang nasa akin kay Kristo. Gamitin mo po ang aking buhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.